Mas bigyan nyo kami ng idea para sa mga beginners kung paano gumawa ng tank na may tanim sa loob. Sa unang tingin, parang madali lang gumawa ng planted tank. And to be honest, madali lang talaga siyang simulan. Alamin mo lang kung anong kailangan, tapos gawin mo. Boom! May planted tank ka na. Ang medyo mahirap talaga dito ay ang pagtaguyod sa mga susunod na araw. Yung pag-maintain, pag-balance ng ilaw, CO2 at tubig. Unang step, tank size. Pwede ka magsimula sa smaller tank, lalo na kung beginner ka pa lang. Mas murang setup, mas konti ang tanim, mas konti ang hardscape, at mas simple ang pag-water change. So pwede ka magsimula around 10 to 15 gallons na tank kagaya nito. Pwede naman mas maliit like 5 gallons pero minsan mas masyadong maliit para ma-observe mo ang galaw ng tank at matutunan ang mga adjustments. Sa kahit anong hobby, ang pinaka-exciting na part talaga ay yung pag-aaral at pag-experiment. So start ka muna sa low-tech plants, yung hindi masyadong demanding sa ilaw at CO2. Ang mga halimbawa ng mga low-tech plants ay Cryptocorin, Java Fern, Anubias, Vallisneria, Moss, Hornworth, and Guppy Grass. Matitibay ang mga plants na ito at bagay sa mga beginners. Pero kung gusto mo ng challenge at willing kang magkamali at matuto, pwede ka namang mag-high-tech setup. Kung gusto mo ng mas mabilis na growth, pwede kang gumamit ng RGB lights at DIY na CO2. Dahil maliit lang ang 10 to 15 gallon tank, hindi mo kailangan ng malakas na ilaw. At pwede kang gumamit ng yeast and sugar DIY na CO2. Meron tayong video kung paano gawin yan, check nyo na lang sa page. May video din tayo tungkol sa mas stable na DIY CO2 generator gamit ang baking soda at citric acid. Now, kailangan mo din ng substrate para sa planted tank. Para sa beginners, aqua soil ang pinakamadaling gamitin. Kung gagamit ka ng garden soil or loam soil, may proseso pa para ihanda ito. Nililinis, pinapatuyo, minsan pinapakuluan. Depende sa method. At kapag soil ang ginagamit mo, kailangan mo ng capping layer sa ibabaw tulad ng sand, aqua soil, small pumice, and lava rocks. Ito ay para hindi mag-cloud ang tubig at para kontrolado ang paglabas ng nutrients. Kadalasan, nililayer ang soil para makatipid sa aqua soil kasi medyo mahal ang aqua soil. Ang kaganahan ng aqua soil ay controlled at slow release ang mga nutrients nito. Sa setup, kailangan mo ng konting creativity. Pero kung wala ka masyadong design idea, okay lang yan. Gaganda din ang tank mo kapag tumubo ng mga plants. Hindi rin naman ito ang magiging last na tank mo. So pwede mong i-stabilize muna ang hardscape bago lagyan ng substrate. Or mag-substrate ka muna tapos i-set up ang hardscape. Logic lang yan. Kung makapal ang substrate at ipapatong mo yung bato or kahoy, mas maganda kung may base support sa ilalim para hindi lumubog habang tumatagal. Pwede ka rin maglagay ng nitrifying bacteria or probiotics para makatulong sa biological balance pero optional lang ito. At kapag tapos ka na sa hardscape at substrate, ilikit ang mga plants kung kailangan kang may itali or i-glue. Panatilihing moist ang plants for habang nagdidikit ka pa. Pwede ka magtanim muna bago lagyan ng tubig or tubig muna bago magtanim. Sa paglagay ng tubig, gumamit lang ng plastic, bubble wrap, or plate para hindi ma-disturb ang substrate at hindi mag-cloud ang tubig. Pagkatapos ng lahat, huwag muna maglagay ng ista agad dahil ang bagong substrate lalo na ang aqua soil ay maglalabas ng ammonia sa unang mga araw. Halimbawa, ang tank na ito, kahit may plants na, umaabot pa ito sa 1 ppm na ammonia sa simula. Pwede mo gawin ang natural cycle which is maghihintay ka ng 2 to 3 weeks. Or pwede kang mag-induce ng nitrifying bacteria, daily dosing for 3 to 7 days, depende sa tank size. Sa small tanks, pwede ka rin mag-water change after 3 to 5 days para bawasan ang ammonia. Kapag stable ang parameters, saka ka na magdahan-dahan maglagay ng isda. Mas maganda talaga kung meron kang water tester. Sa CO2 setup naman, kailangan mo ng diffuser. Bakit hindi pwede ang regular na airstone? Dahil ang CO2 kailangang matunaw sa tubig. Ang malalaking bubbles mabilis umakyat sa surface at nagkukos ng agitation at naglalabas ito ng gas sa tubig or mayroong gas exchange. Compared sa maliliit na bubbles, mas matagal itong umangat sa ibabaw, mas natutunaw at effective sa plants. Now, pwede ka rin maglagay ng bubble counter bago ang diffuser. Hindi ito exact measurement ng CO2 pero nakakatulong ito bilang reference sa small tanks. Sa small tanks, pwede ka magsimula ng 1 bubble per second or 1 bubble every 2 seconds. Tapos i-adjust mo na lang habang natutunan mo ang system mo. Sa first few days, hindi mo kailangan ng malakas na ilaw. Ang ilaw ang pinaka-importanting factor sa planted tank. Kung walang ilaw, hindi gagalaw ang plants. At kung sobrang ilaw at kulang ang CO2, magkaka-algae yan. Kung mahina ang ilaw, magiging mahaba at payat ang stems. Kaya dapat balance ang ilaw at CO2. Sa pagpili ng isda, hindi lahat ng isda ay bagay sa planted tank.
May mga isda na kumakain ng plants, nangihila ng dahon o nabubulunan sa mga halaman. At kung gumagamit tayo ng CO2, siguraduhin na hindi hinihingal ang isda at normal lang ang galaw ng ating isda. Sa tamang CO2 level, karamihan ng community fish ay safe sa planted tanks. So far, yan ang mga kailangan mong malaman para makapagsimula ng beginner planted tank. I hope this video helps. Don't forget to like, comment your questions, and follow our page.